Magandang araw po sa inyong lahat. Ang bidyong ito ay komentaryo at personal na pagsusuri tungkol sa isang napapanahong isyong panglipunan sa bansa. Hindi po ito direktang pag-uulat ng balita at hindi rin po ito re-upload ng anumang news clip. Layunin lamang itong magbigay linaw, konteksto at sariling pananaw upang mas maunawaan ng bawat Pilipino ang isyong ito. Kamakailan lamang, ayon sa ulat ng ilang pangunahing media outlet, kabilang ang mga mainstream media ngayon, mga sikat na mainstream media, muling umingay ang issue tungkol sa paggamit ng confidential funds ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Dahil sa laki ng halagang sangkot, hindi maikakaila na nagdudulot ito ng maraming tanong sa Pilipino. Tanong kung paano nagagamit ang pondong ito at kung may sapat bang paliwanag sa taong bayan. Para sa kaalaman ng lahat, ang confidential funds ay pondong inilaan para sa mga sensitibong operasyon ng gobyerno tulad ng pangseguridad at intelihensya. Dahil dito, hindi agad na ibubunyag ang lahat ng detalye sa publiko. Ngunit dito rin lumilinaw ang tanong, hanggang saan ang limitasyon ng pagiging confidential kapag pera ng taong bayan ang pinag-uusapan? Sa simpleng salita, may hangganan ang lihim na dapat ipaliwanag ng malinaw sa mamamayan. Pero sinagot na ito ng COA, di ba? Mahalagang linawin ang pagiging legal ng isang aksyon, hindi sa palaging nangangahulugan na ito ay tama sa mata ng publiko. Maaring nasunod ng batas, ngunit sapat ba ito upang makuha ang tiwala ng taong bayan? Sa demokrasyang bansa, hindi sapat na sumusunod lang sa legalidad. Kailangan din ng pananagutan, transparency at malinaw na paliwanag. Kung titingnan ang publiko, titingnan natin, hati ang opinion ng mga Pilipino sa mga social media, mga reaksyon, di ba? May naniniwala na kailangan itong imbestigahan at makita ng masinsinan. Meron din namang nagsasabing ginamit lamang itong issue para sa politikal na pakinabang. At sa isang demokratikong lipunan, normal lamang na may magkakaibang pananaw. Dito ka ba sa kabila? O nandito ka sa kabila? Tama si di umano si ganito? O tama umano yung sa kabila? Mahalaga ang papel ng media, hindi lamang bilang tagapagbalita, kundi bilang tagapagpaalala sa gobyerno na may nagbabantay. Social media o mainstream media. Sa publiko naman, nagbibigay ito ng impormasyon upang makabuo ng sariling opinyon. Ngunit bilang mamamayan, tungkulin nating maging mapanuri. Huwag basta-basta naniniwala, ngunit huwag ding agad humusga. So, tingnan natin kung ano ang tama. Diba? Maaring itanong ng ilan, paano ako apektado nito? Ang sagot, ang pondong pinag-uusapan ay maaaring sanay na ilaan sa mas maayos na serbisyong panglipunan tulad ng edukasyon, kalusugan, o tulong sa mahihirap. How about flood control project anomalies? Di umano. Kapag may alinlangan sa paggamit ng pondo, nawawala hindi lamang pera, kundi ang tiwala ng taong bayan. Mahalagang tandaan ang pagtatanong, pagsusuri ay hindi paninira. Ito ay karapatan at tungkulin ng bawat mamamayan. Ang pananagutan sa gobyerno ay tanda ng malasakit at hindi kawalan ng respeto. Ito ay proteksyon sa ating kinabukasan at sa susunod pang henerasyon. May punto. Sa ganitong issue, mahalaga ring igalang ang proseso. Due process. Hindi dapat nagmamadali sa panghuhusga, ngunit hindi rin dapat isang tabi ang mga tanong. Ang katotohanan ay lumalabas na maayos
na investigasyon, hindi sa ingay o emosyon. Sa huli, ang layunin ng bidyong ito ay hindi upang manghusga, kundi upang hikayatin ang mas malalim at makabuluhang diskusyon. Ano man ang inyong panig, mahalaga ang respeto, tamang impormasyon at bukas na isipan. Kung may saloobin kayo tungkol sa isyong ito, maaari ninyong ibahagi sa comment sa ibaba. Maraming salamat po sa oras. Patuloy po tayong makialam, magtanong at magmalasakit bilang isang Pilipino. Maraming salamat po.